Magandang madaling araw mga ka-OT. So ngayon, ipaliliwanag ko sa inyo kung ano ang ipinagkaiba ng isang lalaki versus sa isang babae kung paano mag-handle ng stress. Importante itong malaman ng bawat isa sa inyo para maunawaan nyo, no? Lubusan nyo maintindihan kung bakit ganun ang reaction ng inyong asawa, ng husband nyo, ng wife nyo, ng girlfriend nyo, ng boyfriend nyo pag nai-stress sila. In that way, no, ah, magkakameron kayo ng insight or magkakameron kayo ng idea o yung dapat na pakitungo o approach sa kanila para magkaintindihan, magkaunawaan, maging maayos ang relationship nyo, maging matibay ang relationship nyo, magtagal kayo at hindi kayo maghiwalay. So, mga lalaki, kapag sila ay nai-stress or na-upset, hindi nila ito sinasabi sa kanilang asawa. Hindi nila ito sinasabi sa kanilang girlfriend. At lalong-lalo nang hindi nila ito sinasabi sa kanilang mga kaibigan. Sila ay pumupunta sa tinatawag na kuweba. Itong kuwebang ito ay isang matalinghagang salita na kung saan ang mga kalalakihan ay nag-iisa. Hindi nila sinasabi ito. Sila gusto nilang mag-isa, gusto nilang sarilinin dahil ito ay tinatawag na private cave. Ito yung sagradong pribadong kuweba na dito sila nagmumuni-muni. Nag-iisa sila, nagmumuni-muni, hindi nila sinasabi ito, at naghahanap sila ng solusyon sa problemang kanilang kinakaharap, sa stress na kanilang kinakaharap. At pagkaka sila ay nakatagpo na ng solusyon, nakaisip na ng solusyon, gumaganda ang kanilang pakiramdam. At sila ay lalabas na sa kanilang kuweba. Lalapitan na ang kanilang asawa, kakausapin na ang kanilang asawa, girlfriend. At sila ay okay na ulit. Ganong mag-handle ang mga kalalakihan ng stress. No? Kapag hindi naman nila mahanap ang solusyon, let's say napakabigat ng problema, so gumagawa sila ng mga diversion. Itong diversion na to yung panlibang o para makalimot sa mga problema, kagaya ng kanilang mga hobbies. Depende kung anong klaseng hobbies yan. Yung iba, nagmumotor, nagra-rides. Dito sa Pilipinas, uso yan, di ba? Yung iba naman ay naglalaro ng mga games, no? Mobile Legend, etc., etc. O kung ano man favorite nila na games. Yung iba nagba-basketball, yung iba mayaman, nag-golf, no? Nagre-racing, yung mga mayayaman. Yun ay ginagawa nila para makalimot sila sa kanilang problema. Nagdi-disengage sila sa kanilang utak, no? Para yung mga problema nila ay kanilang malimutan pansamantala at nang sila ay ma-relax, no? So ganun yung ginagawa ng mga lalaki. So kung ang stress niya ay talagang challenging, no? Ang ginagawa niya yung mga yung mga tinatawag na mga parang stunt, no, yung mga extremist, no? Ito yung mga delikado. Kaya mapapansin niyo may mga ganito na aksidente. Ito nagre-racing cars, nakikipag-compete sa mga contest, 'di ba? Mga karera, mga drag race, karera ng mga motor. Itong mga kalalakihan na ito maaaring malalim ang problemang dinadala nila at gusto nila ng exhilarating na pakiramdam. Yung pakiramdam na in danger sila. Dahil from there, nalilimutan nila yung mga problema nila. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga broken hearted, yung mga hiniwalayan ng asawa, hiniwalayan ng girlfriend, niloko, ay sila ay nagiging extremist. Yung iba nagwo-wall climbing, nagma-mountain climbing, no, nag naakyat sa cliff ng mountain, may mga nahuhulog pa nga. Those are things na ginagawa ng mga lalaki para maka-cope sa stress. Okay? Punta naman tayo sa mga kababaihan. Paano naman ang mga kababaihan? Kung ang mga lalaki tahimik, ang mga kababaihan baliktad. Pag nagko-cope ang mga kababaihan sa stress, no? Stress sila sa kanilang araw. Ang kanilang stress reliever, no, ay ang magsalita na magsalita. So humahanap sila ng mga
kaibigan o, ng isang taong mapagkakatiwalaan at sinasabi nila ng kanilang mga problema o ang kanilang araw, yung pinagdaanan nila sa araw na yun ng detalyado. So, lagi silang naghahanap ng kausap. Ibig sabihin, opposite talaga ito ng mga kalalakihan. Sila ay salita ng salita na salita. Why? Kasi nature ng mga babae yan. Doon na babawasan ang stress nila. Doon sila nakakaramdam ng paggaan ng mga problema o ng kanilang mga pinagdaanan sa araw na yon. Lalo na kung bugbog sarado sila sa problema, yung overwhelmed na sila, no? Yung feeling nila ay nakadagan sa kanila o pasan nila ang mundo. So yun, kapag sila ay salita ng salita, they suddenly feel better, no? So ganan ang way ng mga kababaihan. So from there, malalaman ninyo na ang mga kababaihan at mga kalalakihan ay magkaiba kung paano nila tahakin, kung paano nila i-handle ang mga stress na nararanasan sa araw-araw. Kaya may mga pangyayari kung saan hindi nagkakaintindihan ang mag-asawa kapag sila ay nai-stress parehas. Yung isa ay daldal ng daldal, yung isa naman ay tahimik. Ang lalaki, kapag tahimik, sasabihin ng babae, wala namang makausap dito. Wala namang pakialam itong asawa ko. Wala namang pakialam itong boyfriend ko, no? Hindi niya iniintindi ang aking emosyon, ang aking hapding nararamdaman, ang aking lungkot na nararamdaman, no? Hindi ako binibigyan ng atensyon, no? Ini-invalidate yung feelings ko. Ito naman lalaki, iniisip naman na ang dal naman ito, no? Gusto ko ng katahimikan, eh. Ito daldal ng daldal itong aking asawa, ang aking girlfriend. Makaalis na nga o kaya ay makapaghanap nga ng mapaglibangan, 'no? So, iyon ang nangyayari, do'n nagkakaproblema. Ngayon, 'pag alam ninyo sa isa't isa na ganito ang way ng pag-handle ng problema, magagawan niyo ng paraan. So, ang gagawin ng lalaki, susuyuin si misis o si girlfriend, tutulungan na ma mabawasan ang stress sa pamamagitan ng listening. So, yun yung solusyon, 'no? Yun yung ultimate solution natin dito. Ang pakinggan si girlfriend, si misis. Why? Kasi sila nababawasan ng stress sa pagsasalita. At ang goal ng isang lalaki is listen, listen, and listen, and listen, and listen. Ang mga ang mga babae naman, no, pagdating sa mga kalalakihan, no, kapagka nai-stress ang mga kalalakihan, hayaan niyo, bigyan niyo ng peace of mind, bigyan niyo ng silence, no, ng katahimikan. Dahil ang mga lalaki gano'n, eh, no? So, it's just like, give and take relationship, unawaan kung ano yung pupuwedeng gawin. So, ang mangyayari niyan, susuportahan ni ni wife o ng isang babae ang isang lalaki upang, makahanap ng solusyon yung lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay ng espasyo, pagbibigay ng tamang ng sinasabi natin na katahimikan, okey? So, this is Nurse Ultimatum again. Ganyan mag-cope sa stress ang lalaki versus babae. I hope nakatulong. Bye for now.